Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Praise God! Good morning po sa bawat isa mga kapatid. Ako po ay si Sis Mabel from CRC Calamba Daughter Church ang maghahatid ng salita ngayong umagang ito sa ating gawain, tinapay mula sa langit. At basahin po natin ang ating message for today na matatagpuan sa Numbers 15:30-31. But anyone who sins defiantly, whether native-born or foreigner, blasphemes the Lord and must be cut off from the people of Israel, because after they have despised the Lord's word and broken His command, they must surely be cut off. Their guilt remains on them. So sa Tagalog daw po, sabi ay, ngunit ang tao na makagawa ng anuman ng buong kapusukan, maging tubo o lupain o taga-ibang lupa ay lumalapastangan sa Panginoon, at ang taong iyon ay ihihiwalay sa gitna ng kaniyang bayan, sapagkat kanyang hinamak ang salita ng Panginoon at kaniyang sinira ang kaniyang utos. Ang taong iyon ay lubos na hihiwalay, ang kaniyang kasamaan ay tataglay niya. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita, at samahan niyo po ako sa panalangin ngayong umagang ito. Salamat po Panginoon sa umagang ito. Patuloy niyo po kami bigyan ng kaalaman at karunungan upang maunawaan namin ang mensaheng ibibigay mo sa amin. Maging kalakasan patuloy ang iyong mga salita sa buhay ng bawat isa sa aming mga makikinig, at patuloy na may apply namin ito sa aming buhay. Salamat po Ama, in Jesus name, Amen. So dito po sa nabasa natin sa Numbers 15:30-31, dito sinabi ng Panginoon that time kay Moises si Yahweh na sabihin sa mga anak ni Israel sa pagpasok sa mga lupain na kanilang tahanan na ibibigay sa kanila, na maghahandog sila ng mga pinaraan sa apoy, susunugin ito. Ito ay hain o handog upang maging mabango o masarap na handog sa Panginoon. So ito yung unang iniutos kay Moises ni Yahweh para sa mga Israelites. Ang whole chapter ng Numbers ay tumutukoy sa paghahandog upang matupad ang mga panata. Sa ating nabasa ay makikita dito ang reminders sa kanila na sa mga Israelites kapag sumunod or sumuway ang mga Israelites noon, ay makikita natin na sino man makagawa ng kapusukan. That time, ikaw man ay nasa sariling bayan o ikaw ay isang dayuhan, ang parusa ay ihiwalay sa gitna ng bayan. Ngunit ititiwalag sa sambayanan ang sino mang magkasala. Ito yung magiging parusa that time. So may dalawang kasalanan na nung panahon na yun ay maparusahan. Ititiwalag sa sambayanan ang sino mang magkasala ng sinasadya, maging siya'y katutubong Israelita o dayuhang nakikipamayan. Kumbaga, ang sinong mang magkasalan sa panahon na yun, nire-remind to Moises na sabihin sa kanila na if ikaw ay taga-roon man o ikaw man ay dayo, at sinasadya mo ang iyong kasalanan, yun ay may kaparusahan, sapagkat iyon ay kalapastangan kay Yahweh. Sa 31, dahil nilabag niya ang kautusan ni Yahweh, siya ang dapat sisihin sa kanyang kamatayan. At makikita natin sa ating nabasa na ang sino man ang magkaroon ng kasalanan na una sinasadya ay may parusa, at magkaiba ang kasalanang hindi sinasadya at kusang ginawa. So ang dalawang kasalanan na ito ay may kaparusahan. Kaya sa panahon ng mga Israelites ay may parusa na iwalay ang mga nagkasala. Yun yung mga tipong tangka nilang sumuway. Kaya may parusa sa kanila na sila iwalay. So ano yung makikita natin dito sa ating nabasa? Ang difference ng dalawang kasalanan na magiging kaparusahan sa kasalanan na sinasadya at hindi sinasadya. So, kung panahon na yon, ikaw ay nagkasala, iwawalay ka, kung ito ay sinadya mo. At ang difference naman ng hindi sinasadya, ay may kaparusahan na nakalaan. Sa ating panahon ngayon, tayo ay nagkakasala, tayo ay maraming mga nagagawang hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Pero tinubos na tayo ng ating Panginoong Hesus mula sa ating mga kasalanan. Kaya ang lahat ay may kaligtasan na. So, given na sa atin ang kaligtasan, sabi sa John 1:12, kapag tinanggap natin ang ating Panginoon bilang our Lord and Savior,
Savior, may kaligtasan na tayo. Ngunit, kung tayo naman ay magkasala ng sinadya natin, ay may mga consequences tayo na ma-experience sa buhay. Anak tayo ng Diyos, tinanggap natin si Lord bilang our Lord and Savior. But, makagawa tayo ng ating mga kasalanan, either ito ay sinadya mo o hindi mo sinasadya, ang lahat ng yan ay may kaparusahan pa rin. Sa panahon natin, ang mga kaparusahan na makikita natin sa ating buhay, napakaraming consequences na ibibigay sa atin ng Panginoon once tayo ay nagkasala. Kasi sa mundong ito, nananalaytay pa sa atin ang ating 5 senses, nakakagawa pa rin tayong mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya ano man ang mga bagay na hindi natin nagagampanan at ito ay sinadya natin, alam natin na may mga consequences yun. Tayo naman ay nakagawa ng hindi natin sinasadya. I-consider ni Lord na ito ay hindi mo sinasadya at hindi ito katulad ng kasalanang sinadya mo. So, makikita natin na magkaiba ang dalawang kasalanan na yan. Ngunit kung tayo naman ay nagkasala, so ganun pa rin ang ibibigay sa ating buhay. Maaaring magkasakit tayo, maghirap. So mararamdaman naman natin yun sa buhay natin. Na kung ano ipinamumuhay natin, makikita natin yun sa ating pamumuhay. Kaya anuman ang ating mga ginagawa, lihim man o ito o hayag, ito lahat ay nakikita ng Diyos. Ang tinitingnan naman ni Lord ay ang puso natin kung paano tayo magiging obedient sa Kanya. The way na kinakaya natin, sinusunod natin yung nais niya, kalooban niya. May mga blessings naman tayo. Pero dahil human tayo, nagkakasala tayo, hingi agad tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Either ito ay sinadya natin o either ito ay hindi naman natin sinadya. But the cause is, meron pa rin tayong mga pananagutan. So ano yung magiging application naman natin sa ating buhay? Kaya maging salaminan natin ngayon ang mga reminders sa mga taga-Israel ng panahon na yon. Sumunod tayo sa nais ng Diyos sapagkat ang lahat ng ating ginagawa, ito man ay lihim o hayag ay may kaparusahan. Hingi natin ang kaunawaan at karunungan sa Panginoon upang always guiding us sa lahat ng ating mga ginagawa upang hindi tayo magkasala. Kaya sa umagang ito, apply natin sa buhay natin Joshua 1:8. Meditate the Word of God day and night upang sa ganun, hindi tayo magkasala, ma-spare tayo sa lahat ng mga kaaway, sa lahat ng mga kasalanan, sa lahat ng mga hindi ka nais-nais na ayaw ng Panginoon. Kaya sa umagang ito ang ating maging salamin na magkaroon tayo ng obedience heart, magpasakop tayo sa Panginoon at tayo na may tutulungan ni Lord. Tutulungan niya tayo sa araw-araw. Sa kapanahunan natin ito, malaya tayo to worship God, to call Him na anytime, hingi tayo ng kaunawan at kaalaman sa Kanya. Ang hindi tayo maligaw upang masundan natin ang nais niya sa buhay natin. Kaya salamat po sa umagang ito. Salamat po sa Panginoon. Patuloy na gabayan tayo ni Lord sa araw-araw at patuloy po na makinig ang bawat isa ng salita ng Diyos, manood ng ating gawain na tinapay mula sa langit. Araw-araw ito from 5:30 AM onwards.